Marshall Peak, Kabanata 3777. Ang lalaking iyon, sinabing yon, Yang Yan, at Gan Li ay pawang nasugatan, ngunit kumpara kay Yang Kai, mas mabuti ang kanilang sitwasyon. Nagkaroon lamang sila ng mga minor injuries na maaaring gumaling pagkatapos gumaling ng ilang sandali. Matapos suriin ang kanilang mga katawan at kumpirmahin na walang malalaking pinsala, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Saglit na hinanap ni Yang Kai ang battlefield sa ibaba bago lumipad pabalik na may malungkot na mukha. Anong problema? Sumimangot si Yang Yan. Casual na inihagis ni Yang Kai ang isang space ring kay Yang Yan at sinabing, nahulog ang isa pa. Sinalo ni Yang Yan ang space ring at sinisiyasat ito gamit ang kanyang divine sense. Isang dampi ng kalungkutan ang bumungad sa kanyang mukha. Ang space ring na ito ay hindi pinino mula sa Demon Territory, ngunit mula sa Star Boundary. Ang mga relic sa loob ay galing din sa Star Boundary. Malinaw, hindi ito kabilang sa half-saint ng Demon Race. Maaaring mahanap ni Yang Kai ang item na ito mula sa isang half-saint ng Demon Race, na nangangahulugang nahulog ang orihinal na may-ari ng item na ito. Ang mga salarin ay walang alinlangan na ang dalawang half-saint of Demon Race na kakapatay lang nila. Sa katunayan, hindi ito ang unang half-saint na kanilang napatay, at hindi rin ito ang unang space ring na pagmamay-ari ng Peking Emperor mula sa Star Boundary. Mula noong araw na itinago sina Yang Yan, Bing Yun, at Gan Li sa Small Sealed World, si Yang Kai ay nangangisda sa Mysterious Heaven Palace. Makalipas ang mahigit 10 araw, 3 laban na ang kanyang nalabanan. Kasama ang dalawa ngayon lang, nakapatay siya ng kabuuang 4 na half-saint of Demon Race. Gayunpaman, sa mga bangkay ng 4 na half-saint of Demon Race na ito, natagpuan din niya ang 3 space rings mula sa Peking Emperor ng Star Boundary. Karaniwan, paanong madaling mamatay ang isang Peking Emperor o half-saint master? Noong hindi lumitaw ang Demon Saint sa mundo, ang Great Emperor ay walang talo na pag-iral. Sila ang mga pinuno ng Star Boundary at ng Demon Territory. Gayunpaman, ang pagbubukas ng Mysterious Heaven Palace ay nagpahintulot sa mga Panginoong ito na magsama-sama. Ang mga casualty ay hindi maiiwasan. Ang aura na ito, isang maalalahang tingin ang lumitaw sa mukha ni Yang Yan habang maingat niyang tinukoy ang natitirang aura sa space ring. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay si Wei Wufa ng Jiamao Army. Nagbago ang ekspresyon ni Gan Li. Patay na siya. Mataimtim na tumanggaw si Yang Yan at iniligpit ang space ring. May mga disipulo pa si Wei Wufa. Ibabalik ko sa kanila ang space ring mamaya. Sana balang araw babangon sila. Brother Wei, siya. Mayroon pa siyang Army Commander's Token. Paano siya namamatay ng ganoon kadali? Nagulat. Ang bawat Legion Commander ay mayroong Legion Commander's Token, at ang Legion Commander's Token ay naglalaman ng kapangyarihan ng Great Emperors. Si Yang Kai ay mayroon ding Legion Commander's Token, ngunit naubos ito noong nilabanan niya ang Wind Emperor sa Fluang Time Temple. Nang maglaon, nawala ang mga Great Emperor, at walang sino man ang makapagpino ng isa pa para sa kanya. Maraming Legion Commander ang mayroong token ng Legion Commander. Ang ilan ay nagamit na, habang ang iba ay mayroon pa. Ang token ng Legion Commander ni Wei Wufa ang huling kaso. Sa lohikal na pagsasalita, kung talagang nakatagpo si Wei Wufa ng anumang panganib, hanggat na-activate niya ang token ng Legion Commander, dapat ay naiwasan niya ang panganib. Gayunpaman, ang katotohanan na ang kanyang space ring ay nahulog sa mga kamay ng half-saint ay ipinaliwanag na ang lahat. Narinig ito ni Yang Kai at sinabing, maraming hindi nakikitang paghihigpit sa Mysterious Heaven Temple. Marahil, kahit ang kapangyarihan ng Great Emperors ay walang magagawa dito. Ito ang tanging makatwirang paliwanag. Hindi maiwasang mamatla ang mukha ni Gan Li. Mayroon din siyang Legion Commander's Token. Noong una, naisip niya na sa ganoong trump card, makakapagpahinga na siya ng maluwag. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Wei Wufa ay walang alinlangan na isang wake-up call para sa kanya. Kung talagang umaasa siya sa divine technique ng Great Emperor sa Legion Commander's Token, natatakot siya na hindi niya alam kung paano siya namatay. Bukod dito, si Wei Wufa ay isang matandang kakilala niya. Hindi siya mahina. Kung talagang nag-away sila ng one-on-one, walang kumpiyansa si Gan Li na talunin siya. Siyempre, kung ito ay isang labanan sa buhay o kamatayan, ito ay ibang kwento. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang trump card. Walang nakakaalam kung sino ang mananalo o matatalo hanggang sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Wei Wufa ay walang alinlangan na isang malaking dagok sa kanya. Simula nang pumasok siya sa Mysterious Heaven Palace, wala pa siyang nakasalubong na kahit sino, lalo pa sa isang labanan. Iyon ay hanggang sa hindi sinasadyang nahulog siya sa isang bitag at nailigtas ni Yang Kai. Pagkatapos noon,
nanatili siya sa Mysterious Heaven Palace at nakipagtulungan kay Yang Kai, Bingyun, at Yang Yan para patayin ang mga kaaway. Sila ay nanalo ng 3 laban, at ang kanyang panig ay nagbayad ng hindi gaanong halaga upang patayin ang 4 na half-saint. Masasabing naging smooth sailing ang lahat. Hindi niya inaasahan na mamamatay si Wei Wufa nang hindi maipaliwanag. Noong gabi bago pumasok sa Mysterious Heaven Palace, umiinom siya ng alak kasama si Wei Wufa at pinag-uusapan ang maraming pagkakataon sa Mysterious Heaven Palace. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Kung hindi siya nakipagtambalan kay Yang Kai at sa iba pa, baka siya na ang susunod na Wei Wufa. Dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay namatay, ang kagalakan na nadama niya sa pagpatay sa 2 half-saints ay lubos na natunaw, at hindi niya maiwasang makaramdam ng bakas ng kalungkutan. Sa kompetisyong ito para sa Great Dao, ang mga Peking Emperor, half-saints, at iba pang mga eksperto ay mga hakbang lamang na ginamit ng iba upang umakyat sa tuktok. Kaya, siya ba ay isang tao na umakyat sa tuktok o isang stepping stone sa ilalim ng mga paa ng iba? Hindi maraming tao ang makakalaban sa pagtutulungan ng isang Blood Demon at isang Feather Demon na nag-iisa. Kumuha si Yang Kai ng isang bagay para panasan ang dugo sa kanyang katawan. Hindi siya nagpalit ng damit. Punit-punit ang kanyang damit at mukha siyang kawawa. Hindi mo ba pagagalingan ang iyong mga sugat? Tanong ni Yang Yan. Natatakot akong walang oras para magpagaling. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Nararamdaman ko na ang sikreto ng Mysterious Heaven Palace ay mabubunyag sa lalong madaling panahon. Ang susi sa pagiging Great Emperor ay unti-unting magiging malinaw. Sa oras na iyon, magkakaroon ng isang desperadong pakikibaka. Bago iyon mangyari, mahalagang alisin ang kasing dami ng half-saint ng Demon Race hanggat maaari. Halos 1 buwan nang bukas ang Mysterious Heaven Palace. Bagamat ang haba ng oras na ito ay wala sa half-saint at Peking Emperor, para sa buong Star Boundary, ito ay isang kagiat na bagay. Sa pagkakataong ito, ang pagbubukas ng Mysterious Heaven Palace ay isang mekanismo para protektahan ng Star Boundary ang sarili nito. Ang Star Boundary ay umaasa na isang Great Emperor-level powerhouse ang lalabas sa Mysterious Heaven Palace at magdadala ng kaayusan sa Star Boundary. Sa Star Boundary, ang Demon Intent ay patuloy na kumagat sa Star Boundary territory. Kung ang pakikibaka sa Mysterious Heaven Palace ay nagpatuloy ng masyadong mahaba, kahit na ipinanganak ang mga Great Emperor, wala silang kapangyarihan na baligtarin ang sitwasyon. Sa makatuwid, sa anumang kaso, ang pakikibaka na ito para sa Great Dao ay malamang na malulutas sa maikling panahon. Kung ang Demon Race o Human Race ang huling tatawa, ito ay depende sa kanilang sariling kakayahan. Kung sasabihin ito ng iba, maaaring hindi ito seryosohin niyang inflammation, ngunit siyang Kai ang may world will. Baka may naramdaman talaga siya. Pagkatapos ay magpatuloy tayo. Sana may isda na kukuha ng pain. Matapos ang higit sa 10 araw ng pagsusumikap, 3 alon na lamang ng half-saint ng Demon Race ang kanilang nakatagpo. Para naman sa mga Peking Emperor ng Star Boundary, wala pa silang nakatagpo ni isa. Napakalaki talaga ng lugar ng Mysterious Heaven Palace. Hindi alam ni Yang Kai kung ilang half-saint ang kaya niyang patayin bago nabunyag ang susi sa pagiging Great Emperor, ngunit sa anumang kaso, maaari lang siyang magpatuloy. Ang pagkamatay ng sinumang half-saint ay sapat na upang ikiling ang balanse ng lakas sa pagitan ng Human Race at Demon Race. Marahil sa kritikal na sandali na iyon, ang huling desisyon ay gagawin. Matapos dalhin si Yang Yan at ang iba papabalik sa Small Sealed World, nagpatuloy si Yang Kai sa kanyang paglalakbay ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw, walang natamo si Yang Kai, ngunit unti-unting gumaling ang mga pinsalang natamo niya sa nakaraang labanan. Lihim na nabalisa si Yang Kai, ang kanyang divine sense ay patuloy na naggalugad sa kanyang kapaligiran, umaasa ng ilang kaaya-ayang sorpresa. 5 araw na naman ang lumipas sa isang iglap. Sa isang tiyak na sandali, si Yang Kai, na tumatakbo, ay biglang huminto at sumimangot. Maya-maya, tila may napansin siya, ngunit nang subukan niyang unawain itong mabuti, wala siyang mahanap. Hindi ito ang kanyang divine sense na nakadetect ng isang bagay, ngunit isa pang uri ng telepathic na reaksyon. Huminga ng malalim, ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata, inalis ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip, at sinunod ang kanyang puso. 1 oras siyang nakatayo doon. Sa loob ng Small Sealed World, nakasimangot na tinitigan niyang inflammation ang projection sa kalangitan. Si Bingyun at Ganli, na nakatayo sa tabi niya, ay nagpakita rin ng mga nalilitong ekspresyon. Bagamat ang 3 sa kanila ay nanatili sa Small Sealed World sa lahat ng oras na ito, hindi nila lubos na ignorante ang sitwasyon sa labas ng mundo. Palaging ini-project ni Yang Kai ang kanyang paligid sa Small Sealed World para maobserbahan nila ang sitwasyon, kaya napakalinaw nila sa nangyayari sa labas. Ano ang ginagawa niya? Naguguluhan si Bingyun.
Baka may naramdaman siya. Naalala ni Yang Yan ang sinabi ni Yang Kai ilang araw ang nakalipas. Ang susi ba sa Great Dao Struggle ay malapit nang ihayag ang sarili. Nagliwanag din ang ekspresyon ni Ganli. Kung ito ang kaso, kailangan niyang isaalang-alang ang paghihiwalay kay Yang Kai at sa iba pa. Bagamat mas ligtas na kumilos ng magkasama, alang-alang sa pagiging Great Emperor, kailangan niyang makipagsapalaran. Biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang nakatingin siya sa isang tiyak na direksyon. Ganon. Pagkasabi niya nun ay commandant ang figure niya at mabilis siyang pumunta sa direksyon na iyon. Sa loob ng Small Sealed World, lahat silang tatlo ay nabigla habang binibigyang pansin ang mga galaw sa labas ng mundo. Lumipad si Yang Kai, at habang lumalayo siya, mas nagiging halata ang malabong pakiramdam. Agad niyang naintindihan na tama ang dating nararamdaman niya. Ang susi sa pagiging Great Emperor ay nasa direksyong iyon, ngunit hindi pa ito ganap na nabubunyag. Umaasa din siya sa World Will para maramdaman ito. Mula sa puntong ito lamang, nakakuha na siya ng kaunting kalamangan. Kung mahahanap niya ang susi na iyon bago mag-react ang lahat, maaari niyang tapusin ang Great Dao Struggle na ito ng maaga. Pagkatapos lumipad ng kalahating araw, sumimangot si Yang Kai at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa loob ng ilang araw, wala siyang nakatagpo na kahit isang half-saint, o isang Peking Emperor, ngunit sa oras na ito, dalawang makapangyarihang aura ang pumasok sa kanyang saklaw ng pangunawa, at kung tutusin mula sa mga katangian ng mga aura na ito, sila talaga ay dalawang Peking Emperor. Matapos maingat na makilala ang mga ito, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at bamulong. Siya nga. Ang aura na natukoy niya ay pag-aari ni Kang Mo. Sa oras na ito, hindi alam ni Yang Kai kung sino ang kasama ng lalaking ito, ngunit sa paghusga mula sa pagbabago-bago ng aura na ito, tila hindi maganda ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tila napansin din ni Kang Mo ang aura ni Yang Kai at talagang nagbago ng direksyon, na dinala ang kanyang mga kasama diretso kay Yang Kai. Kasabay nito, ilang iba pang mabangis na aura ang dumating. Ang mukha ni Yang Kai ay lumubog habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Ilipat ang sisi sa silangan, kasuklam-suklam. Makikilala niya ang aura ni Kang Mo, at tiyak na hindi na kilalang kilala si Kang Mo sa kanyang aura. Alam ni Kang Mo na isa lamang siyang high-rank Demon King, ngunit nang habulin ng half-saint of Demon Race, pinili pa rin niyang tumakas patungo kay Yang Kai. Malinaw, siya ay hanggang sa hindi mabuti. Martial Peak, Kabanata 3778. Kalasag. Dahil sa World Will, si Yang Kai ay tiyak na magiging focus ng lahat ng half-saint ng Demon Race, at si Kang Mo na namumuna sa kanyang mga humahabol dito sa oras na ito ay walang alinlangan dahil gusto niyang humiram ng lakas ni Yang Kai para mawala kanyang mga humahabol. Isipin mo na lang, kung nakita ng half-saint of Demon Race na iyon si Yang Kai dito, paano pa sila magiging interesado kay Kang Mo? Malamang na sila ay agad na dumagsa at aalisin muna si Yang Kai. Sa panahong ito, madaling makatakas si Kang Mo. Sa pag-iisip nito, biglang nanlamig ang mukha ni Yang Kai. Maraming pagkakaiba sa pagitan niya at ni Kang Mo. Dati, nang pumasok siya sa Mysterious Heaven Palace, sinubukan pa ni Kang Mo na gawing mahirap ang mga bagay para kay Yang Kai sa kadahilan ng hindi sapat ang kanyang cultivation realm, sinusubukang pigilan siya sa pagpasok sa Mysterious Heaven Palace para lumahok sa pakikibaka para sa Great Dao. Sa huli, si Liu Yi ang nanindigan at gumawa ng huling desisyon. Ang awayan nila ni Kang Mo ay hindi malaki o maliit, ngunit totoo na pareho silang ayaw sa isa't isa. Kung magkatagpo sila sa Mysterious Heaven Palace ng mag-isa, tinansya ni Yang Kai na tiyak na hindi sila mabubuhay ng mapayapa, at tiyak na magkakaroon ng labanan upang matukoy kung sino ang mas mataas. Nang mapansin niyang pinangunahan ni Kang Mo ang mga tao dito, pinag-isipan pa ni Yang Kai kung dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin siya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang bilang ng mga Peking Emperor sa Star Boundary ay hindi may kukumpara sa half-saint ng Demon Race, sumuko siya sa ideyang ito. Sa oras na ito, ang pangkalahatang sitwasyon ay mas mahalaga. Sa isang iglap, ang dalawang figurang nagmamadali ay nakatatak sa mga mata ni Yang Kai, at ang distansya sa pagitan nila ay mabilis na nagsasara. Medyo namutla ang mukha ni Kang Mo, na parabang nasugatan, at ang isa pang Peking Emperor na kasama niya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naalala ni Yang Kai na tila siya ay isang Corps Commander, na pinangalan ng Fang. Kung ikukumpara kay Kang Mo, ang lalaking ito na pinangalan ng Fang ay mas malala pa. Ang isang braso niya ay nakalaylay sa kanyang tagiliran, walang tigil ang pag-indayog pabalik-balik habang siya ay lumilipad, at may malaking bahid ng dugo sa kanyang dibdib. Malamang, si Kang Mo at ang lalaking ito na may apelyidong Fang ay nakipag-away sa isang half-saint ng The Demon Race noon,
ngunit sila ay natalo at nakaranas ng malaking pagkatalo. Sa likod nilang dalawa ay 4 na half-saints mula sa Demon Race, ang nangunguna na nagpapalabas ng napakapangit na aura at corpse chi. Saan man siya dumaan, ang mga puno ay mabilis na nalalanta. Ang corpse demon na ito ay walang iba kundi si Jialong, ang hiniling ni Li Huyi kay Yang Kai na bigyang pansin noon. Sa nakaraang labanan sa pagitan ng dalawang realms, 3 beses nang nakipag-away si Li Huyi kay Jialong, ngunit wala siyang nagawa sa kanya, na nagpapakita kung gaano kalakas si Jialong. Sinabi rin ni Li Huyi na ang taong ito ay marahil ang pinakamalakas sa lahat ng half-saint ng Demon Race, at mas malakas pa kaysa sa ibang half-saint of Demon Race. Siya rin ang pinakamalaking kaaway ng panig ng Star Boundary sa labanan ng Great Dawn na ito. Bilang karagdagan kay Jialong, ang natitirang 3 half-saint of Demon Race ay nagmula sa iba't ibang lahi, isang Bone Demon, isang Succubus Demon, at isang Feather Demon, na lahat ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Sumisilong si Demonic Chi habang hinahabol ni Jialong si Kang Mo at ang lalaking may apelyidong Fang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaking may apelyidong Fang, na tumatakas sa takot kasama si Kang Mo, ay biglang nagtaas ng ulo at nakita ang isang tao na sumusugod sa kanila. Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, ngunit pagkatapos makita ang mukha ng tao, ang lalaking may apelyidong Fang ay nagmamadaling sumigaw. Lord Yang, tumakbo ka. Hindi tulad ni Kang Mo na sadyang nagplanong ilihis ang gulo, ang lalaking pinangalanan ng unang reaksyon ni Fang nang makita niya si Yang Kai ay hilingin sa kanya na tumakas ng magkasama. Kung tutusin, siya at si Kang Mo ay parehong nasugatan, at may 4 na humahabol sa likod nila. Kahit na ang kasalukuyang lakas ni Yang Kai ay maihahambing sa isang half-saint, walang paraan para makabalik siya. Kung si Yang Kai ay padalos-dalos na tumulong sa kanila sa oras na ito, hindi lamang siya mabibigo na iligtas sila, ngunit ilalagay din niya ang kanyang sarili sa panganib. Nang marinig ang lalaking may apelyidong sigaw ni Fang, ang orihinal na malamig na ekspresyon ni Yang Kai ay lumuwag ng husto, at ngumiti siya sa kanya. Kung hinahabol lang si Kang Mo, kung tutulong man sa kanya si Yang Kai o hindi ay ibang bagay na. Sa Mysterious Heaven Palace na ito, mahalagang isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, ngunit laban sa isang taong laging nagkikimkom ng malisyosong intensyon, hindi masyadong pinapahalagahan ni Yang Kai ang buhay o kamatayan ng kabilang partido. Ang mabuhay ay ang kanyang magandang kapalaran, kung siya ay namatay ay karapat-dapat siya. Gayunpaman, may isa pang core commander sa tabi ni Kang Mo, kaya hindi na lang maupo at manood si Yang Kai. Hanggang sa huling sandali ng Great Dawn Struggle, hindi payag si Yang Kai na harapin si Jialong ng direkta. Bagamat mayroon pa siyang 3 elite na sundalo na nakatago sa kanyang small sealed world, at sa pagdagdag ni Kang Mo at ng lalaking may apelyidong Fang, magkakaroon agad siya ng bentahe sa bilang, ngunit kung talagang lalaban sila, walang lalabas sa itaas. Sa sandaling ito, ang plano niya ay kunin silang dalawa, ilagay ang mga ito sa kanyang small sealed world, at pagkatapos ay mag-teleport palayo. Maraming mga hadlang sa Mysterious Heaven Palace, at ang order ng Great Emperor Divine Technique ng Core Commander ay hindi ma-activate, ang Space Spirit Bead ay hindi magagamit, at maging ang kanyang kakayahang magteleportasyon ay lubos na napigilan, ngunit kung siya talaga, gustong tumakas, gaano man kalakas si Jialong, wala siyang magawa sa kanya. Sa makatuwid, sa ilalim ng kakaiba at naguguluhan ng mga mata ng lalaking may apelyidong Fang, mabilis pa ring lumapit si Yang Kai para batiin siya. Pagsuot ng sapatos na bakal sa walang bungang paghahanap, para lang mahanap ito ng walang anumang pagsisikap. Isang dumadagandong na boses ang umalangaw habang si Jialong, na humahabol kay Kang Mo at ang lalaking may apelyidong Fang, ay nakatitig kay Yang Kai na may kaaya-ayang sorpresa, ang kanyang bibig ay nahati sa isang ngiti. Munting di man na hayop, talagang pinamukha mo itong haring ito, para sa iyo. Hindi lang si Jialong ang naghahanap kay Yang Kai, lahat ng half-saint mula sa Demon Race ay naghahanap din kay Yang Kai, ngunit ang lugar ng Mysterious Heaven Palace ay masyadong malaki, kaya bihira silang magkasalubong. Higit pa rito, sa panahong ito, si Yang Kai ay nagtago ng 3 elite na sundalo at nangangisda kung saan-saan, kaya kahit na isang half-saint ang bumangga kay Yang Kai, hindi ito swerte, ngunit labis na malas. Gayunpaman, para kay Jialong, ang pagtakbo sa Yang Kai sa oras na ito ay talagang isang kasiya siyang sorpresa. Isinasantabi ang kanyang malupit na lakas, kasama rin niya ang 3 pang half-saint ng Demon Race. Hanggat maaari niyang bahagyang hadlangan si Yang Kai, malaki ang posibilidad na mapatay niya siya dito. Habang nagsasalita, marahas na nanginginig ang katawan ni Jialong habang ang napakapangit na corpse chi ay lumabas sa kanyang matipunong katawan, na kumakalat pasulong na parang isang madilim na ulap na pumawi sa kalangitan. Napakabilis nito kaya naabutan nito ang 2 human race Peking Emperor sa isang kisap mata.
Sabay-sabay na nagbago ang mga mukha ni Kang Mo at ng lalaking pinangalanang Fang. Ngayon lang nila napagtanto na minamaliit nila ang lakas ni Jialong. Hindi naman sa hindi sila maabutan ni Jialong, sadyang ayaw niyang maglabas ng sobrang lakas. Ngayong nakita na niya si Yang Kai, malinaw na gusto niyang wakasan ang labanang ito ng mabilis, anuman ang gastos. Gamulong pasulong ang corpse chi na parang tatatak na nito ang langit at lupa. Nataman ng corpse chi na ito, si Kang Mo at ang lalaking may apelyido na Fang ay hindi napigil ang masuray-suray at mawalan ng paa. Naging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago ng kanilang mga mukha habang desperadong itinulak nila ang kanilang Emperor Chi upang labanan ang pagsalakay ng corpse chi. Isang mamamatay tao na layunin ang sumambulat habang ang isang pagsabog ng chi ay nakalok sa tumatakas na si Kang Mo. Sa isang mahinang paghampas, isang arrow ang tumusok sa hangin. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Kang Mo. Bagamat siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay, hindi niya kailangang lumingon sa likod upang malaman kung ano ang nangyari. Malinaw na ang Feather Demon ang umaatake sa kanya. Bagamat ang palasong ito ay nagmamadali at walang panganib na kitilin ang kanyang buhay, kung siya ay maantala ng palaso na ito, malaki ang posibilidad na siya ay makulong dito magpakailanman. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, nagngangalit si Kang Mo at inabot ang kamay, hinawakan ang lalaking may apelyido sa balikat ni Fang. Nagulat ang lalaking may apelyidong Fang at nanlaki ang mga mata. Kang Master, nanatiling walang ekspresyon si Kang Mo habang bamulong. Paumanhin, hinawakan ang lalaking may apelyidong Fang, itinapon siya ni Kang Mo sa likod niya at, sa ilalim ng natulala na tingin ng lalaki, sumugod siya pasulong. Sa isang mahinang halik, nanginginig ang lalaking may apelyido sa katawan ni Fang nang maramdaman niya ang mabilis na pag-alis ng lakas sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang palaso na tumatagos sa kanyang dibdib. Ang demonic chi ay nakapulupot sa arrow na ito, na kinaagnasan ang kanyang laman at dugo, na naging sanhi ng mabilis na paglaki ng sugat. Nang muli siyang tumangala, ilang dosenang kilometro na ang layo ni Kang Mo. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto ang nangyari. Sa isang iglap, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubhang makulay habang ang kanyang mga emosyon ay patuloy na nagbabago, sa kalaunan ay nauwi sa walang katapusang kalungkutan at galit habang siya ay umungal. Kang Mo, matandang aso, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi niya akalain na sa Great Daw struggle na ito, siya ay may pagka na laban sa kanyang mga kasama, at ang nagbalak laban sa kanya ay sinusubukan lamang na kumuha ng pagkakataong makatakas. Ayon sa kanyang sariling lakas, bagamat siya ay nasugatan, maaaring hindi niya naiwasan ang palasong ito. Bagamat nakakatakot ang Feather Demon Go technique, ang arrow na ito ay pinaputok ng mabilis, hindi para pumatay, ngunit para makahadlang. Sino ang nakakaalam na haantong ito sa isang hindi inaasahang sorpresa? Ilang sandali, naging kakaiba ang mga ekspresyon ng ilang miyembro ng Demon Race. Sa isang haplos, pinangunahan ni Jialong ang tatlong half-saint ng Demon Race at mabilis na nilagpasan ang lalaking may apelyidong Fang, iniunat ang kanyang kamay at pinaikot ito. Sa oras na dumaan sila, nawala na ang lalaking may apelyido sa ulo ni Fang, naiwan ang walang ulo niyang bangkay na umaalog-alog habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang leeg. Kang Mo. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at umungal. Nakita niya ang nangyari sa sandaling iyon. Habang siya ay nabigla, ang kanyang hangarin na pumatay ay lumundag din na parang tubig. Nakarating na siya para iligtas siya. Hanggat binigyan pa siya ng 3 paghinga ng oras, makakarating siya. Sa oras na iyon, magagawa niyang dalhin si Kang Mo at ang lalaking may apelyidong Fang sa Small Sealed World, ang pag-alis o pananatili ay nasa kanya. Gaano man kalakas si Jialong, hanggat hindi niya tinatakan ang espasyo sa paligid niya, wala siyang magagawa sa kanya. 3 hininga lang iyon, ngunit hinayaan niyang makita niya ang kapangitan ng kalikasan ng tao. Para sa sarili niyang maliit na pagkakataong mabuhay, wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng kanyang mga kasama. Masasabi pa nga na ang lalaking pinangalan ng Fang ay namatay sa mga kamay ni Kang Mo. Ang pana ng Feather Demon Half-Saint ay walang kakayahan na kitilin ang buhay ng alinman sa kanila. Sa kasamaang palad, si Kang Mo ay natakot sa kanyang talino ng mga humahabol sa kanyang likuran at direktang ginamit ang kanyang kasama bilang isang kalasag. Patayin. Pulang dugo ang mga mata ni Yang Kai. Habang siya ay umuungal, hinawakan niya ang Black Dragon Spear at sinaksak ito patungo kay Kang Mo. Matapos hawakan ang kanyang kasama at ihagis sa kanyang likuran, napagtanto ni Kang Mo kung ano ang susunod na mangyayari, kaya hindi siya tumakbo sa direksyon ni Yang Kai. Sa halip, tumalikod siya at tumakas. Sa anumang kaso, natuklasan na ng half-saint ng Demon Race sa likod niya si Yang Kai. Kung ikukumpara, sigurado si Kang Mo na ang Demon Race ay mas interesado kay Yang Kai at hindi siya dapat habulin.
Hanggat maakit ni Yang Kai ang atensyon ng Demon Race, maaari siyang umupo at magpahinga. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito si Yang Kai. Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat mula sa ilang dosenang kilometro ang layo, hindi pinapansin ang mga hadlang ng kalawakan at distansya, agad na bumagsak at nakarating sa harap ni Kang Mo. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon, na naging sanhi ng pagbabago ng mukha ni Kang Mo. Sa kanyang larangan ng paningin, ang isang malaking Asher Dragon ay umindayog ang ulo nito at ikinawag ang kanyang buntot habang ito ay sumusugod patungo sa kanya, binubuksan ang dagwang uwang nito na parang gusto siyang lamunin ng buo. Ang mga pangil ng dragon ay kumikislap na may malamig na liwanag, na para bang ang isang casual na kagat ay madudurog siya. Martial Peak, Kabanata 3779. Ang Heavenly Void Cauldron ay lumitaw. Matagal na niyang narinig na nakakuha si Yang Kai ng magandang pagkakataon nang pumasok siya sa Demon Territory para maging Demon Race. Pagkatapos bumalik, mayroon siyang lakas ng Half-Saint bilang high-rank Demon King, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Kang Mo. Sa kanyang opinyon, ang kakayahan ni Yang Kai ay talagang hindi pangkaraniwan, ngunit sa kanyang cultivation realm, paano niya magagawang malampasan ang agwat sa pagitan ng langit at lupa? Kahit na si Yang Kai ay may tagumpay na pumatay ng isang half-saint, iyon din ang resulta ng isang taong nakikipagtulungan sa kanya. Ngunit hanggang ngayon, nang makipag-away siya sa kanya, nalaman ni Kang Mo na totoo ang mga chismis. Ang munting bastard na ito ay talagang may lakas ng half-saint. Nang tumusok ang sibat na ito, naramdaman ni Kang Mo ang presyon ng isang bundok, at nahirapan pa siyang huminga. Nagmamadaling tumugon, itinaas niya ang kanyang kamay at hamampas paarap. Sa isang malakas na putok, nagpakawala si Kang Mo ng mahinang ungol, ang kanyang figure ay sumasabog pabalik habang ang katawan ni Yang Kai ay umindayog lamang ng ilang beses bago naging matatag. Ang resultang ito ay hindi dahil ang lakas ni Yang Kai ay mas malaki kaysa kay Kang Mo, ngunit dahil siya ay may kalamangan sa Black Dragon Spear, at dahil si Yang Kai ay umatake sa galit, si Kang Mo ay napilitang lumaya. Swish swish swish. Sa tunog ng isang bagay na bumagsak sa hangin, ang apat na half-saint ng Demon Race, sa ilalim ng pamumuno ni Jialong, ay naabutan na. Parang napag-usapan na nila, kumalat sila at pinalibutan sina Yang Kai at Kang Mo sa gitna, nakatingin sa gitna ng field na may mapanuksong mga mata. Ang sitwasyon ngayon ay hindi basta-basta nakikita. Kung ikukumpara sa paggastos ng higit na pagsisikap upang patayin ang Peking Emperor ng Star Realm, walang alinlangan na ginusto ng half-saint na makita ang sangkatauhan na pumatay sa isa't isa. Kalokohan. Kinagat ni Kang Mo ang kanyang mga ngipin at umungal, ang kanyang mga mata ay nagwawalis kaliwat kanan, puno ng takot. Nang muli siyang tumingin kay Yang Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Yang Kai, anong ginagawa mo? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga mata, ang mahabang buhok sa harap ng kanyang noo ay bumagsak, naglagay ng makapal na anino, at sinabi sa seryosong boses. Ang dapat mamatay ay ikaw, matandang aso na si Kang Mo. Kinagat ni Kang Mo ang kanyang mga ngipin. Ang pananakit sa iba at sa iyong sarili, ano ang pakinabang nito para sa iyo? Kawalang katarungan sa puso, kawalan ng katarungan sa iyo. Dahan-daang itinaas ni Yang Kai ang Black Dragon Spear, itinutok ito kay Kang Mo, at sinabi sa malamig na boses. Ngayon, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Kalokohan. Tignan natin kung makakaligtas ka. Namula ang mukha ni Kang Mo at napuno ng hinanakit ang kanyang puso. Dati, upang lumaban para sa isang pagkakataong mabuhay, likas niyang itinapon sa likuran niya ang kanyang mga kasama bilang isang kalasag. Kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon, gagawin pa rin niya ang parehong pagpipilian. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang karakter ni Yang Kai ay hindi sumusuko. Kahit alam niyang hinahabol siya ng apat na half-saint ng Demon Race, hindi lang niya naisip na tumakas, hinaranggan pa niya ang dinadaanan ni Kang Mo. Ito ay simpleng pananakit sa iba nang hindi nakikinabang sa kanyang sarili. Hindi kaya niya alam ang kahihinatnan ng napapaligiran ng half-saint na iyon. Huwag kang mag-alala, tiyak na mas mahaba ang buhay ko kaysa sa iyo. Malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi niya ginalaw ang kanyang sibat. Lumingon siya sa gilid at sinabing, Jialong, paano kung makipagdeal tayo? Ang mga mata ni Jialong ay napuno ng mapaglarong ngiti. Mahina niyang sinabi, sa palagay mo. Sa sitwasyong ito, kwalipikado kang makipag-usap sa haring ito. Saglit na huminto, tumawa siya ng malakas. Sige, dahil hinayaan mong makakita ng magandang palabas ang haring ito, kung mayroon kang anumang huling salita, sabihin mo kaagad. Kung mapasaya mo ang haring ito, baka mabusog kita. May poster siya na parang hawak na ni Yang Kai. Hindi naman sa mayabang siya, pero masyadong halata ang kalamangan niya. Ang apat na aura ng half-saint ay mahigpit na nakalok kay Yang Kai.
Hanggat gumawa siya ng kaunting hakbang, malugod niyang sasalubungin ang isang bagyo ng pag-atake. Sa oras na iyon, kung magagamit niya o hindi ang kanyang kakaibang diskarte sa sikretong espasyo ay ibang usapan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Kalmado siyang parang bulkan na natutulog ng maraming taon. Gusto kong patayin ang basurang ito. Maghintay kayo sa gilid. Pagkatapos ko siyang patayin, kung may iba ka pang paraan, gagawin ko silang lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, namumula ang mukha ni Kang Mo. Sa kabaligtaran, ang mga ekspresyon ng apat na half-saint of demon race ay mapaglaro. Hinawakan pa ni Jialong ang kanyang baba, ipinakita ang isang nag-aalalang ekspresyon. Bakit? Malamig na bam-antong hininga si Yang Kai. Kung lalaban ako sa kanya, kahit sino pa ang manalo sa huli, ang natitira ay magiging palaso sa dulo ng paglipad nito. Sa oras na iyon, kapag magkasama kayong apat, sino ang makakapidyo sa inyo? Ito ay makikinabang lamang sa iyo at walang pinsala, hindi ba? Naduraj ang puso ni Kang Mo nang marinig niya ito. Sumigaw siya ng hindi sinasadya. Yang Kai, baliw ka. Kung talagang kumilos si Jialong at ang iba pa ayon sa sinabi ni Yang Kai, tiyak na mapapahamak siya ngayon. Patayin man niya si Yang Kai o pinatay siya ni Yang Kai, hindi siya makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Ang orihinal niyang plano ay magiging ganap na walang silbi. Saglit, siya ay nasa gulo at ang buong katawan niya ay nanlamig. Lihim niyang sinumpa si Yang Kai sa pagiging napakabisyo. Para harapin siya, gumawa pa siya ng ganoong proposal. Si Jialong at ang iba pa ay hindi makakatanggi kahit na gusto nila. Oo nga, pagkatapos mag-isip-isip sandali, tumanggo si Jialong at sinabing, may sense ang sinabi mo. Bigla siyang nagpakita ng nakakatakot na ngiti, mabangis ang mukha. Ngunit kung may gusto ang haring ito, siya mismo ang kukuha. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, isang makapal na corpse chi ang gamulong. Mula sa corpse chi, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure. Nakakagulat, lahat sila ay mga pinong bangkay na pinino ni Jialong. Ang mga pinong bangkay na ito ay karaniwang high-rank Demon King. Sa kanila, mayroon pang ang tatlong half-saint of demon race na antas na bangkay. Malinaw, ang mga ito ay resulta ng panghabang buhay na koleksyon ni Jialong. Sa sandaling kumilos si Jialong, ibinuka din ng Bone Demon Half-Saint ang kanyang bibig at iniluwa ang isang madilim na berdeng Netherworld Ghost Flame, na naging madilim na berdeng ulap ng apoy at lumipad patungo sa Yang Kai. Ang Feather Demon ay nag-knock ng arrow at hinayla ang bowstring. Ang Succubus Demon ay ngumiti ng kaakit-akit at naglunsad ng isang hindi nakikitang pag-atake ng kaluluwa. Sa isang iglap, isang malaking labanan ang sumiklab. Ginamit ng apat na half-saint of demon race ang kani-kanilang divine technique para salakayin sina Yang Kai at Kang Mo. Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng mundo, at ang world energy sa loob ng Mysterious Heaven Palace ay naging magulong. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon habang kumikislap ang ulo ng gintong dragon. Biglang lumaki ang figure ni Yang Kai, naging isang daang zanglong dragon. Sa isang sweep ng Black Dragon Spear, sunod-sunod na sumabog ang maraming pinong bangkay na sumusugod sa kanya. Kahit na ang walang hangganang corpse chi ay natangay. Ang kanyang sibat ay hindi tumigil doon. Gamit ang backhand swing, pinutol niya ang isa sa mga pana ng Feather Demon. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang collapsing secret technique. Gumuho ang langit at lupa habang nilalamon niya ang madilim na berdeng Netherworld Ghost Flame. Nakipaglaban sa tatlong half-saint ng mag-isa, bagamat nalutas ni Yang Kai ang pag-atake sa unang sandali, kumulo ang dugo sa kanyang katawan at may nalasahan siyang matamis sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, hindi nagpahuli si Yang Kai. Sa isang mahinang tapik ng kanyang paa, dumiretso siya patungo kay Kang Mo, umuungal. Mamatay. Si Yang Kai ang pinagtutuunan ng pansin ng tatlong half-saint ng demon race, habang mas maganda ang sitwasyon ni Kang Mo. Sa apat na pag-atake ng half-saint, tanging ang pag-atake ng spiritual energy ng Succubus Demon ang nakatarget sa kanya. Saglit na nanlilisik ang mga mata ni Kang Mo, ngunit sa sandaling iyon, napapikit na si Yang Kai sa kanya gamit ang kanyang sibat. Ang kanyang pagpatay na layunin ay naging sanhi ng paglamig ng balat ni Kang Mo. Sa galit, umungal si Kang Mo. Dahil ayaw mong magkaroon ako ng madaling panahon, huwag mong isipin na magkakaroon ka rin ng madali. Sa isang malakas na putok, isang marahas na Emperor Chi ang lumabas. Tila namamaga ang buong katawan ni Kang Mo nang may lumitaw na kakaibang pattern sa kanyang nakalantad na balat. Pag-abot, hinawakan ni Kang Mo ang kawalan at isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, naglaslas siya, nagpadala ng isang sword chi pasulong. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw habang umaalingaw-ngaw ang enerhiya, na naging sanhi ng pagbaligtad at pagkabasag ng langit at lupa.
Ang malaking katawan ni Yang Kai ay pinilit na umatras ng isang dosenang hakbang, habang ang buong katawan ni Kang Mo ay napatumba. Hindi binigyan ng oras si Yang Kai para huminga, muling sumalakay si Jialong at ang dalawa pang half-saint. Shua shua shua. Tatlong figure ang lumitaw sa tabi ni Yang Kai. Napuno ng icy principles ang hangin, bumangga sa walang hanggan na corpse chi. Si Bing Yun ay gumawa ng selyo gamit ang isang kamay, ang kanyang ekspresyon ay solemna. Ang 3 blazing flame rings ay lumipad palabas mula sa palso ni Yang Yun, naging 3 malalaking ring ng apoy na lumipad patungo sa Bone Demon. Kumislap ang figure ni Gan Li habang sumusugod siya patungo sa Feather Demon. Sa isang iglap, nakipag-away sila. Ikaw. Si Kang Mo, na pinalipad pabalik, ay nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa 3 figure na biglang lumitaw. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lubhang kawili-wili. Agad niyang naintindihan kung paano lumitaw ang trio ni Yang Yan. Maliwanag, matagal na silang nagtatago sa sealed world bid ni Yang Kai. Ganyan kalakas, ganyang pananambang. Halos maduraj ni Kang Mo ang kanyang mga ngipin. Kung alam niya na si Yang Kai ay nagtatago ng 3 ambush, hindi niya sana ginamit ang lalaking may apelyidong Fang bilang isang kalasag. Hanggat maaari silang sumali kay Yang Kai, magkakaroon sila ng lakas ng 6 na Peking Emperor. Gaano man kalakas si Jialong, sapat na ang kawalan sa mga numero para sumuko siya. Ngunit sa oras na iyon, nakita lang niya si Yang Kai na mag-isa at tumatakas. Paano niya naisip ang napakaraming oras ng buhay at kamatayan? Naisip lang niya na magagamit niya si Yang Kai para maakit ang atensyon ng Demon Race habang sinasamantala niya ang pagkakataong makatakas. Hindi niya alam kung ang kanyang mga naunang aksyon ay nakita ni Yang Yan at ng iba pa. Kung nakita man nila ito, natakot siya na baka wala na siyang tapakan sa star boundary. Kung si Yang Kai lang ang nakakita nito, hindi siya natatakot. Kung walang ebidensya, hinding-hindi niya aaminin na nagawa niya ang ganoong bagay. Kahit na may ibinunyag ang Demon Race, ito ay ituturing lamang na paghahasik ng kabuluhan. Hindi ito mapagkakatiwalaan. Taksil na maliit na hayop. Ang puso ni Kang Mo ay napuno ng kalungkutan at galit. Lihim niyang sinisi si Yang Kai sa hindi pagpapakita ng kanyang buong lakas sa simula, na naging dahilan upang gumawa siya ng ganoong pagpili nang wala siyang makitang pag-asa. Ngunit ngayon, si Yang Yan at ang iba ay nasangkot sa 3 half-saint ng Demon Race habang ang Succubus Demon ay nakikipag-ugnayan pa rin sa kanya. Hindi na napigilan si Yang Kai at ang matinding krisis ang bumalot kay Kang Mo. Sa kanyang buhay, ganito lang ang naramdaman niya noong siya ay pinigilan ni Kyung Chi. Sa pagkakataong ito ay talagang isang kalamidad. Sa sandaling ito, isang kakaibang pagbabago ang biglang nangyari. Isang malaking hagong ang umalangaw-ngaw at ang buong Mysterious Heaven Palace ay nanginig ng husto. Maging ito ay ang half-saint o ang Peking Emperor, lahat ng naruroon ay biglang nawala ang kanilang mga paa at ang kanilang mga katawan ay umindayog. Ang mayamang world energy sa pagitan ng langit at lupa ay mabilis na nagtagpo sa isang direksyon at sa napakaikling panahon, isang marahas na alon ng enerhiya ang Hamampes, na naging sanhi ng walang tigil na paghugoy ng lupa at mga puno. Nagbago ang ekspresyon ng bawat isa at lahat sila ay tumigil sa pakikipag-away at mapagbantay na tumingin sa paligid. Sa ganoong pagbabago, halatang may malaking nangyari. Matagal na nagpatuloy ang dagendong. Ito ay nanlaki ang mga mata ni Kang Mo at tumangala siya sa isang tiyak na direksyon, agad na nagsiwalat ng hitsura ng ecstasy habang sumirit siya. Heaven Void Cauldron. Sa direksyon na tinitingnan niya, biglang lumitaw ang isang malaking square cauldron. Ang malaking kaldero na ito ay inukitan ng hindi mabilang na mahiwagang pattern na kumikislap at dumadaloy ng walang tigil. Ang mga pattern na ito ay tila naaayon sa Great Tao Principles, na naging dahilan upang ang lahat ng nakakita sa malaking kalderong ito ay mawalan ng pag-iisip ng ilang sandali. Ang malaking kaldero ay hindi isang pisikal na bagay, ngunit isang multo, ngunit ito ay hindi kapanipaniwalang solid. Habang galit na bumubuhos ang world energy sa Mysterious Heaven Palace, ang malaking kaldero ay lumaki at lumaki, na para bang ito ay maglalaman ng buong Mysterious Heaven Palace. Martial Peak, Kabanata 3780. Isang kawili-wiling nagulat na Kang Mo. Ang mundo ay umuugong, ang spiritual energy ng mundo ay nasa siklab ng galit, at ang higanteng kaldero ay nahayag. Ang aura ng Great Tao ay dumaloy sa bawat sulok ng Mysterious Heaven Palace. Sa sandaling ito, ang bawat Peking Emperor sa Mysterious Heaven Palace, kabilang ang half-saint ng Demon Race, ay hindi maiwasang maramdaman na parang may isang hindi nakikitang pinto ang itinulak sa harapan nila. Sa likod ng pintong iyon ay ang rurok ng martial arts na buong buhay nila ay hinahabol. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng anumang halaga, maging ang kanilang mga buhay. Sa loob ng Mysterious Heaven Palace, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure, naging mga daloy ng liwanag ng iba't ibang kulay,
at sumugod patungo sa higanteng kaldero. Ang Heaven Void Cauldron. Hindi napigilan ni Ganli ang paglunok ng laway. Sa sandaling ito lamang niya nakumpirma na tama ang impormasyong natanggap niya mula sa Star Boundary. Talagang mayroong Heaven Void Cauldron sa Mysterious Heaven Palace, at ang susi sa pagiging Great Emperor ay nasa Heaven Void Cauldron. Bagamat hindi mapakali ang kanyang puso at may gana siyang sumugod sa higanteng kaldero upang tingnan, pinagmamasdan siya ng half-saint of demon race, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-delos. Sa kabilang banda, saglit na tinitigan ni Jialong ang higanteng kaldero, pagkatapos ay tumalikod upang tingnan ang isang bangkay na walang ulo sa di-kalayuan. Ang lalaking may apelyidong Fang ang natrap ni Kang Mo dati. Bagamat saglit lang siyang namatay, ang baluktot na ulo at ang walang ulo na bangkay ay naging tuyo na bagay. Isang pahiwatig ng pagmumuni-muni ang sumilay sa kanyang makalupang dilaw na mga mata. Ito ba ang huling hakbang? Kung ikukumpara sa ibang half-saint ng demon race, mas alam ni Jialong ang sitwasyon sa loob ng Mysterious Heaven Palace. Sa unang araw ng kanilang paglalakbay sa Mysterious Heaven Palace, ipinatawag siya ni Zhu Li sa Star Soul Palace para sa isang gabi ng lihim na pagsisiyasat. Walang nakakaalam kung ano ang sinabi ni Zhu Li sa kanya noong gabing iyon, at si Jialong lang ang nakakaalam. Ang ibang half-saint of demon race ay alam lang na pagkatapos makapasok sa Mysterious Heaven Palace, kailangan nilang pumatay ng maraming peking emperor hanggat maaari sa Star Boundary, ngunit hindi na kailangang partikular na sabihin ito sa kanila. Kahit na ang human race at demon race ay magsalubong sa isa't isa sa labas, hindi sila pumikit, hindi pa banggitin na ito ang Mysterious Heaven Palace kung saan ang lahat ay nakikipagkompetensya para sa Great Dao. Tanging si Jialong lamang ang nakakaalam na ang susi sa pagiging Great Emperor sa Heaven and Earth Secret Realm na ito ay hindi mapaghihiwalay sa kamatayan at pagpatay. Kapag sapat na ang dugong dam anak saka lamang maibubunyag ang susi. Ang pagkamatay ng lalaking pinangalan ng Fang ay walang alinlangan na ang huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Ngayon, ang higanteng kaldero ay nagsiwalat, at ang huling sandali ng pakikibaka para sa Great Dao ay dumating na. Ang lahat ng pagtitiis at mga pakana ay walang silbi sa sandaling ito. Kung nais nilang makuha ang tanging pagkakataon, maaari lamang silang umasa sa kanilang sariling mga kakayahan. Sa isang malakas na putok, ang enerhiya ay sumabog. Nagulat ang lahat at napalingon ang kanilang mga ulo upang tingnan ang pinanggalingan ng kaguluhan, para lamang makita ang mabangis na mukha ni Yang Kai na umaakyat patungo kay Kang Mo. Ang Black Dragon Spear ay tumalsik at si Kang Mo ay lumipad ng paatras, dumura ng dugo sa himpapawid. Ngayon lang, nang mabunyag ang higanteng kaldero, napunta rito ang atensyon ng lahat. Siya at si Yang Kai ay walang pagbubukod. Gayunpaman, medyo mabilis na bumalik sa katinoan si Yang Kai at naglunsad ng bigla ang pag-atake. Hindi niya ito tuluyang mablock. Lumakas ang marahas na enerhiyang iyon, na naging sanhi ng marahas na pag-ikot ng kanyang mga laman loob. Lihim niyang sinumpa ang munting bastard dahil sa sobrang lakas. Hindi nakapagtataka, sa katawan ng dragon na 300 metro ang haba, paanong mahina ang lakas nito. Ang higit na nagpadama kay Kang Mo na desperado ay matapos siyang tanggayan ni Yang Kai, pinalipad siya ng diretso patungo kay Jialong. Kahit na desperadong itinulak niya ang kanyang Emperor Chi para patatagin ang kanyang katawan, mahirap gawin iyon. Saglit na namumuo ang dalamhati sa puso ni Kang Mo. Ang alam niya lang sa pagkakataong ito ay napahamak na talaga siya. Kung gusto ni Yang Kai na mamatay siya, paano siya hahayaang mabuhay ni Jialong? Sa sandaling ito, napapalibutan siya ng mga kaaway sa lahat ng panig, isang sitwasyon kung saan walang pagkakataon na mabuhay. Nang makita si Yang Kai sa kanyang harapan na itinutulak muli ang kanyang sibat patungo sa kanya, pinupuno ang kanyang larangan ng paningin ng silhouette ng isang higanteng itim na dragon, ang mga mata ni Kang Mo ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang dumaan sa kanya. Pagkatapos, isang malaking halimaw ang biglang hamarang sa kanyang harapan. Ang malaking halimaw na biglang lumitaw ay nagbuga ng matinding baho ng bangkay. Ang malalaking piraso ng bulok na laman ay nahulog mula sa katawan nito at dumapo sa lupa, na lumikha ng malalalim na hukay ng sunod-sunod. Ang behemoth na ito ay walang iba kundi si Jialong. Sa sandaling ito, gumamit si Jialong ng ilang uri ng secret technique at ang kanyang katawan ay biglang lumaki ng higit sa 100 metro. Bagamat hindi ito maihahambing sa 100 metrong katawan ng dragon na si Yang Kai, ito ay pambihira pa rin. Isang napakalaking aura ang lumabas mula sa kanyang katawan at sinalubong si Yang Kai ng direkta. Sa isang iglap, naganap ang matinding labanan sa pagitan ng dragon at tigre. Nang makita ang eksenang ito, parehong nagulat at natuwa si Kang Mo. Nagulat siya na hindi sinamantala ni Jialong ang pagkakataong patayin siya, sa halip ay nilagpasan siya para harapin si Yang Kai.
Natutuwa siya na walang sino man ang nagkaroon ng oras upang bigyang pansin siya sa sandaling ito. Walang tigil, ginamit ni Kang Mo ang kapangyarihan ng sibat ni Yang Kai para mabilis na makatakas. Kahit lumipad ng malayo, naririnig pa rin niya ang mga dagandong sa likuran niya, gayon din ang galit at ayaw na pag-ungol ni Yang Kai. Matapos makaligtas sa sakuna, nalaman ni Kang Mo na basang-basa sa pawis ang kanyang damit. Sa pagkakataong iyon, akala niya ay mamamatay na siya on the spot, pero who knew that at the last moment, there is a glimmer of hope. Gayunpaman, sa pag-iisip, para kay Jialong napakawalan siya ng ganoon kadali, malamang na wala siyang magandang intensyon. Ang saya sa kanyang mukha ay nawala at natatakpan ng isang layer ng manipis na ulap. Gayunpaman, walang silbi na isipin ito ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay sumugod sa lugar kung saan nabunyag ang higanteng kaldero. Ang gayong makalangit na pangitain ay walang alinlangan na isang uri ng gabay. Ngayon, lahat ng Peking Emperor at Half-Saint Cultivator na nabubuhay pa sa Mysterious Heaven Palace ay nagko-converge doon. Kung siya ay huli, natatakot siya na baka matalo siya ng iba. Sa pag-iisip nito, itinapon ni Kang Mo ang lahat ng nakakagambalang kaisipan sa kanyang puso at nagpasok ng ilang spirit pills sa kanyang bibig, gumaling habang nagmamadali siyang sumabay. Sa labanan ngayon, hindi siya nasugatan. Bagamat nakakatakot ang pag-atake ni Yang Kai, hindi siya pushover. Bagamat nagluwa siya ng ilang subo ng dugo, hindi iyon malaking bagay at hindi makakaapekto sa kanya sa darating na labanan. Sa sandaling ito, sina Yang Kai at Jialong ay may tatlong katulong sa kanilang tabi. Ang bawat isa sa kanila ay natagpuan ang kanilang target at paspusang lumaban. Ang pagmamasid kay Kang Mo na tumakas ng walang magawa, ang galit sa puso ni Yang Kai ay lumundag ng husto tulad ng isang sisibog na bulkan, na para bang gusto nitong sunugin ang mundo ng magkasama. Hindi siya nagpakita ng awa sa kanyang mga pag-atake, gamit ang Space Divine Technique, Soul Attack, Dragon Ray Secret Technique, at iba't ibang paraan para talunin si Jialong hanggang sa siya ay ma-overwhelm. Gayunpaman, sa huli, si Li Wuyi ang pinagtutuunan ng pansin ni Yang Kai. Ang taong ito ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa iba pang Half-Saint of Demon Race Cultivator. Kahit anong paraan ang ginamit niya, naresolba niya ito sa kritikal na sandali. Kahit si Yang Kai ay hindi makapag-iwan ng kahit isang sugat sa kanya. Malinaw na alam ni Jialong na ang Martial Dao True Intent ay taksil at mahirap pakitunguhan, kaya sa anumang kaso, imposible para sa kanya na hayaang saktan siya ni Yang Kai. Dahil dito, tila medyo nakakatawa ang labanan ng dalawa. Ang cultivation ni Jialong ay halatang mas mataas kaysa kay Yang Kai, ngunit ang eksena ng labanan ay tila pinigilan ni Yang Kai. Gayunpaman, siya ay tulad ng isang matibay na bangkang kahoy, na humahampas sa mga alon sa mabagyong dagat. Tila nanganganib siyang tumaob anumang oras, ngunit sa katunayan, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumawa ng malakas si Jialong. Tumigil na tayo dito. Kahit anong mangyari, wala kang magagawa sa hari ito. Habang nagsasalita, tumalon siya mula sa labanan. Hinawakan ni Yang Kai ang sibat gamit ang isang braso, malamig ang kanyang mga mata. Bagamat gusto niyang patayin ang kalaban, alam niyang tama si Jialong. Ang kanyang paglilinang ay kasalukuyang kanyang pinakamalaking pagkukulang. Kaharap ang isang Half-Saint of Demon Race Cultivator tulad ni Jialong, talagang mahirap para sa kanya na gamitin ang kanyang mga kakayahan. Ang patuloy na pakikipaglaban ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Jialong ay ginawang tila sinasadya niyang iligtas si Kang Mo. Maaari sana niyang samantalahin ang pagkakataong seryosong saktan o patayin si Kang Mo, ngunit hinayaan niya ito. Sa halip, pinuntahan niya si Yang Kai, na naging imposible para sa Yang Kai na makatakas. Kitang-kita ang kanyang intensyon na kahit sinong hindi bulag ay nakakakita nito. Sa oras na ito, si Kang Mo ay malamang na tumakbo sa Diyos na nakakaalam kung saan, kaya natural na hindi na kailangan para sa kanya na magpatuloy sa pagkakasalubong. Higit pa rito, ang Heaven Void Cauldron ay naihayag na, kaya sino ang may pusong lumaban dito? Sa makatuwid, nang umatras si Jialong, hindi siya pinigilan ni Yang Kai. Sa sandaling tumigil sila sa pakikipaglaban, ang iba pang tatlong larangan ng digmaan ay tumigil din sa pakikipaglaban. Sa isang kisap mata, kumalma ang bagyo. Nagtama ang 8 pares ng mga mata sa kawalan, na nagdulot ng paglipad ng mga spark. Ngumisi si Jialong at sinabi sa bumang na boses, ang susi sa labanan ng Great Dao ay nahayag na, ngunit ito ay simula pa lamang. Yang Kai, sana ay may kakayahan kang mabuhay hanggang sa wakas. Gusto ng haring ito na patayin ka sa sarili niyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, mamamatay ka lamang sa aking mga kamay. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Sabi ni Jialong, kung gayon, alis muna ako.
Magkita tayong muli. Inalis ang corpse chi at ng iba pang tatlong half-saint realm cultivator, ginawa silang maruruming bagay, at lumipad patungo sa higanteng kaldero. Tere na rin. Ang malaking figure ni Yang Kai ay mabilis na lumiit at unti-unting naging orihinal na katawan. Sa ilalim ng surge ng Space Principles, binalot niya siyang inflammation at ang iba pa at nag-teleport. Nang makita ito, si Ganli ay lihim na nakahinga ng maluwag, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalipuste sa sarili, pakiramdam na sinukat niya ang puso ng isang ginoo sa kanyang sariling kakulaitan. Ngayon lang, nag-aalala siya kung ano ang gagawin kung hilingin silang pumasok muli ni Yang Kai sa Mysterious Small World. Dati, handa siyang manatili sa Mysterious Small World dahil sa tingin niya ay may lakas sa bilang at mas ligtas kung magkatuluyan. Ngayong lumitaw na ang Heaven Void Cauldron, kung papasok siya muli sa Mysterious Small World, ito ay katumbas ng ibigay ang lahat kay Yang Kai. Kung hindi siya pinalabas ni Yang Kai sa Mysterious Small World, tiyak na mapapalampas niya ang labanang ito ng Great Dao. Ito ay isang bagay na ayaw niyang mangyari kahit anong mangyari. Ngayon, tila medyo diretso ang mga aksyon ni Yang Kai. Malinaw, napag-isipan din niya ang puntong ito, kaya sa halip na pasukin silang muli sa Small Sealed World, hindi nagatubiling si Yang Kai na maglaan ng higit pang pagsisikap upang maisulong sila. Pagtingin sa itaas, ang puso ni Ganli ay nag-aapoy sa pananabik. Ngayon, ang susi sa labanan ng Great Dao ay naihayag na, ngunit walang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin, lalo pa kung ano ang nasa loob ng higanteng kaldero. Mula nang lumitaw ang higanteng kaldero, baliw nitong sinisipsap ang world energy sa Sealed World Secret Domain, lumiligid ang mga alon ng enerhiya ng walang tigil saglit. Habang hinihigop ang world energy, lumaki ng lumaki ang higanteng kaldero, hanggang sa tumaas ito. Sa isang tiyak na sandali, ang higanteng kaldero ay biglang tumahimik at ang mga komplikadong pattern na nakaukit sa paligid nito ay kumikislap ng nakakasilaw, na naging dahilan upang maging mas makapal at makapal ang aura ng Great Dao sa Sealed World Secret Domain. Kung ito man ay ang half-saint ng Demon Race o ang Peking Emperor ng Human Race, lahat ay nagpakita ng maalalahanang tingin sa sandaling ito. Ang kanilang pangunawa sa Great Dao ay lumalim ng hindi mahahalata.